Hi guys! So bago natin simulan ang kwento ni Nina, kung may mga ganito rin kayong kwento or mas nakakatakot na experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So shoutout pala sa lahat ng mga nanood ng live ko kanina. Magla-live tayo next time. So let's go. Kakatapos ko lang ng grade 6 noon, kaya madalas ako naiiwan mag-isa sa bahay. Palaging wala sina mama at ate dahil abala sila sa pag-aasikaso ng requirements ni ate para sa pagpasok niya sa college. Isang tanghali, nanonood ako ng cartoon sa Studio 23 sa loob ng library namin. Mula sa pwesto ko, kita ko ang hallway papunta sa comfort room. May pader na may malaking butas, kaya tanaw na tanaw ang daanan. Nakahiga lang ako sa sahig habang tutok sa TV nang may biglang dumaan sa hallway. Isang babae na nakaputi. Sa una, hindi ko na lang pinansin. Hindi naman ako madaling matakot kaya inisip ko baka namaligmata lang ako. Ilang minuto ang lumipas, bigla na lang tumunog ang kortinang gawa sa mga kabibe na nakasabit sa may pintuan. Parang may dumaan at tumulak dito. Ang nakakapagtaka, imposibleng hangin ang dahilan dahil hindi naman nakatapat doon ng electric fan. Doon na ako kinabahan. Makalipas ang 1 o 2 minuto, bigla kong naramdaman na may humatak sa buhok ko palabas ng library. Hindi ko na inalam kung ano yun. Tumayo ako at kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Wala na akong pakialam kung tsinelas lang ang suot ko o kung saan ako papunta. Ang importante, makalabas ako ron. Nung ikinuwento ko yon kay mama, hindi niya agad binaliwala ang nangyari. Tubong Visayas siya at naniniwala siya sa mga ganoong bagay kaya nagpatawag siya ng kakilala na marunong tumingin. Ayon sa kanya, may 2 batang espiritu raw sa bahay. Makukulit at mahilig maglaro pero hindi naman daw nananakit. Mas lalo kong kinilabutan nang maalala ko ang kaklase ko noong high school na may sinasabing third eye. Pero nang ilarawan niya ang mga nakikita niya sa bahay namin, eksaktong-eksakto ang sinabi niya. 2 bata. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang humatak sa buhok ko noong araw na yon. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi na ulit ako nag-enjoy manood ng cartoons na mag-isa sa bahay. Nakakatakot pero ang sosyal, may library. May library sa bahay. Sosyal! Pero maganda rin magkaroon ng library, no? Gusto ko rin magkaroon ng library. Kahit maliit lang, kahit sobrang liit lang. Basta makakapag me time ka talaga at mababasa mo talaga ng sobrang tahimik yung mga libro. Ay, sosyal, may library, yayamanin. Pero yung sa kortina din, yung puro shells, maganda din yun. Sobrang ganda. Usong-uso yun dati, yung it's either sa CR o sa kusina, may ganong kortina. Yung mga beads, shells, yan, mga ganon. Sobrang ganda. Naintriga ako dun sa library. Para sa akin kasi social yung ganun. May library ka. Nakilala ko na may third eye, yung nakakakita, yung hahawakan lang nila yung object, tapos may makikita na sila, may nakikita sila tumadaan, tapos sasabihin nila, may ganito, may ganyan. Parang hindi ka agad maniniwala, no? Hindi ako basta-basta naniniwala agad. Kaya siguro naalala niya yung kaibigan niya na yun na may third eye. Kasi eksaktong dun sa description nun, kaibigan niya, sa nakita talaga nung kakilala ng mama niya. Dun siya naniwala. Pero anyway, kami mga ganun kayong stories. May lang yung stories ni Nina, pero scary naman siya. Kasi imagine mo, nag-me time ka lang tapos biglang may hahatak sa buhok mo. Nakakatakot naman talaga yun. Naalala ko tuloy yung sa probinsya namin, ilang beses ko na nakwento to, yung may humatak ng paa ko. Kasi yung tapat ng, yung higaan namin, ng lola ko, is may bintana doon. Tapos, umaangat talaga yung paa ko, day. Kasi, inaangat niya yung paa ko. Kaya nakakatakot. Tapos, may humatak sa buhok niya. Nakakatakot. Tapos, malalaman mo may 2 bata palang entity dun sa loob bahay. Kaya kung may mga ganun din kayong kwento, or may mga entity rin sa bahay ninyo, share nyo lang dyan sa FB group natin,
or di kaya share nyo naman dyan sa comment section. So yun lang guys, see you when I see you. Ingat kayo palagi, ang lakas ng ulan. Bye-bye!